Sumainyo po ang kapayapaan. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Walang hanggang pasasalamat ang aking inaalay sa Panginoong Diyos at Ama na mahabagin at puspos ng kabutihan sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat din sa buhay na ito na kanyang ipinagkaloob upang ganapin ang kanyang kalooban, na ang isa nga po sa kanyang kalooban ay ang ipahayag ang kanyang mga salita sa bawat tao, sa bawat pakinig ng mga taong nagnanais o nag-iibig malaman ang salita ng katotohanan. Ang kabutihan nga po ng Diyos ang nagtutulak sa akin upang gawin ang mga bagay na ito. Ang ipangaral ang kanyang salita, ang ebanghelyo na tinatawag din namang ebanghelyo ng kaligtasan. Ngayon po, marahil ay hindi lingid sa atin ang mga bagay o kaganapang nangyayari sa ating mga kapaligiran. Sa bawat sulok ng daigdig na ito, nariyan po ang mga alingaw-ngaw ng mga digmaan na napapabalita. Bansa laban sa bansa. Mga digmaang kumikitil sa maraming buhay na nagdudulot ng kahirapan, nagdudulot ng takot at pagbagsak ng ikabubuhay o ikinabubuhay ng mga tao. Nariyan po ang mga malalakas na lindol, ang mga bagyong mapaminsala na kumikitil din naman sa maraming buhay at nagdudulot ng sindak sa puso ng tao. Sa mga panahong sakuna gaya nito, isang bagay ang aking nalalaman, na sa mga panahong ito ay doon lamang nila nakikilala ang Panginoon. Isang bagay na katotohanan at hindi mapapasinungalingan. Subalit, isang bagay din na nakakalungkot, sapagkat ang ukol na panahon na ibinigay ng Diyos ay hindi naging sapat sa tao, na sa mga panahong kinakailangan ng tao ay magbago, subalit kanila itong binaliwala. Maraming bagay pa ang nangyayari sa ating bayan, sa ating lugar, sa mundong ito. Kaya din po ng salot o peste. Salot na bumabalot sa mundo ng takot, na pumupukaw sa kaisipan ng tao upang magkaroon ng matinding sindak na kailanman ay walang kagalingan. Mas maigi po ang matakot sa Panginoon. Ito po ang nararapat na gawin ng tao. Ang mga salot ay nangyayari dahil sa katigasan ng puso ng tao, dahil sa kanilang kapusukan, dahil sa hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya naman ang Diyos ay nagbibigay ng babala sa tao upang kanilang kilalanin ang Panginoon, upang bigyan sila ng pagkakataon na magbago at kumilala at matakot
sa ating Panginoon. Nariyan din po ang mga kagutom na nangyayari. Isang bagay na kahabag-habag na ang tao o ang karamihan ng tao ay halos wala nang makain. Na hindi nararapat na ganun, subalit nangyayari at kinakailangang mangyari. Dahil ang mga bagay na ito ay naihula na o naisalita na kinakailangang mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sa mga panahong ito at sa mga kaganapang ito, ano po ba ang kinakailangang gawin ng tao? Ano po ba ang kinakailangang mangyari sa tao na kanilang isipin? Sa akin pong palagay at pananampalataya, ang kinakailangan ngayon ng tao sa panahong ito ay ang Panginoon. Ang salita ng Panginoon. Ito ang kinakailangan ng tao na kanilang maalaman na mayroong Diyos at mayroong pag-asa. Bagamat ang tao ay sinasabing kinakailangan ng mga bagay na ito, pagkain, tubig, tirahan, damit, o ano pang bagay na material na kinakailangan niya sa kanyang buhay upang siya'y mabuhay, ay hindi lamang po doon nagtatapos, sapagkat ang isang bagay na kinalimutan niya ay isang napakahalaga na kinakailangang gawin ng tao, at ito ay ang mabuhay sa salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa Mateo sa kabanatang 4 at sa talatang 4, datapot siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Salamat sa Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Dito po ay sinasabing hindi sa pagkain lamang. Isama na po natin yung mga material o literal na bagay. Hindi sa pisikal na pangangailangan lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Yun po ang dapat maalaman ng tao. Sa kanyang espiritual na pamumuhay ay ito'y kanyang kinakailangan bilang pagkain ng kanyang kaluluwa, ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba kung anong ibig ng Diyos, kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito? Ang tao ay lubos na humiwalay sa Panginoon. Bagamat ang Panginoon ay mahabagin at nag-iibig na ang tao ay magkaroon ng pag-asa na sa kanyang pag-ibig ay ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang tayo mabuhay. Ang Diyos ang may akda ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, at ang kanyang ibig ang lahat ng tao ay maligtas.
Basahin po natin sa unang Timoteo, sa kabanatang 2 at sa talatang 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yan po ang ibig ng Diyos. Lahat ng mga tao ay maligtas. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa. Ano pa man ang iyong pinagdaanan, ano pa man ang iyong kasalanan, kasamaan na nagawa sa paningin ng Diyos at ng mga tao, ikaw ay binigyan ng pag-asa ng Diyos. Isang pag-asa na tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magbigay sa tao. Ang nais ng Diyos, ang tao ay maligtas, lahat ng tao, at mga kaalam ng katotohanan. Ang katotohanan na salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa tao. At yan ang iniibig ng Panginoon na malaman ng bawat isa. Ano ba ang katotohanan? Ang salita ng Diyos. Opo, ang salita ng Diyos. Sino ba o na kanino po ba ang katotohanan? Ang sabi po dito sa sulat ni Juan sa kabanatang 14 at sa talatang 6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang Panginoong Hesukristo ay nagsalita ng aral na sinasabing, "Ako ang daan at ang katotohanan." Yun ang ibig ng Diyos, na malaman ng tao kung ano ang katotohanan. At si Kristo, ang anak ng Diyos, ang tanging katotohanang dapat maalaman ng lahat ng tao sa buong mundo. Sino man ang wika ay hindi makapupunta sa Diyos Ama. Sa kanino mang tao, sa kanino mang pangalan, sa kanino man, kahit sino pa na magpakilalang nasa kanila ang kaligtasan, ito ang dapat pagtiwalaan, kilalanin, sa kanino man o sino man. Ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na kay Kristo lamang ang katotohanan upang makaparoon sa Ama. Siya ang katotohanan at walang iba. Walang ibig ang Diyos kundi ang tao ay manampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Walang makapagbibigay ng konkretong kasagutan o konkretong pag-asa sa sino man maliban lamang sa pangangaral ng katotohanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Walang kaninuman. Ganito po ang sinasabi sa sulat sa mga gawa sa kabanatang 4 sa talatang 10 hanggang 12. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na
na sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, na naging pangulo sa pangulo, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Salamat sa Panginoon. Ito po ang nararapat na panangnan ng mga tao, sampalatayanan at paniwalaan, na walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng mga tao, kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Nakalulungkot na bagay na marami pang hindi nakakaalam ng mga bagay na ito. Sa buong mundo, napakarami pang lugar na hindi pa inaabot ng kanyang mga salita ng katotohanan. At nakalulungkot din na maraming mga nangangaral na ang kanilang pag-asa at pagtitiwala, ang kanilang kaligtasan ay nasa ibang aklat o nasa ibang tao. Isang bagay na hindi nararapat panghawakan ng tao. Kaya naman, ako po'y umaasa na inilubos na nakuunawaan ang mga bagay na ito, na ang pagkaligtas ay kinakailangan ng tao ngayon na. Ngayon na ang ukol na panahon na walang maidadahilan ng tao. Ngayon na kinakailangan ng tao ay manampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sapagkat sino mang tumatawag sa Kanya sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Purihin ang Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito na muli niyang ipinagkaloob sa atin. At ako po ay umaasa sa Diyos na ang mga bagay na ito ay akin pong mapapalawig pang lubos sa kaunawaan ng mga tao. Ang salita ng Diyos ay walang bayad na ibinigay sa mga tao. Kaya naman, umasa po tayong lahat na sa habag ng Diyos ay patuloy na mananaig ang salita ng katotohanan. Patuloy na lalawak, patuloy na lalago sa puso ng tao. Sa mga pagkakataon na darating ay patuloy po kayong makinig sa mga aral ng Diyos, sapagkat ito po ang nararapat gawin ng tao, ang mabuhay sa salita ng Panginoon. Muli pinupuri ko ang Panginoon at pinasasalamatan siya. Ang kapayapaan po ay sumainyong lahat sa biyaya at habag ng Panginoon. God bless you all. Shalom.